Kabanata 921. Kamangha-mangha. Talagang kamangha-mangha. Napasigaw ang mga manunood sa paligid dahil sa pagtataka sa tanawing nasa harapan nila. Tuwang-tuwa ang ama ng bata, mahigpit na niyakap ang kanyang anak at paulit-ulit na yumuko kay Lito, "Salamat, Doktor ng Himala." With that, umalis siya kasama ang kanyang anak at ang grupo ng mga kamag-anak at kaibigan. Lumingon si Yan Rainey sa matanda, "Matanda, kung hindi dahil sa aking amo, siguradong nabugbog ka ngayon. Dapat magpasalamat ka sa kanya." Ngumuso ang matanda na medyo nakonsensya. Sinabi ni Lito, "Ibibigay ko sa iyo itong 10,000. Ang hinihiling ko lang ay sabihin mo sa akin kung saan nanggaling ang pergamino na ito." Pagkatapos ng ilang paghila ng kanyang tuyong sigarilyo, sa wakas ay nagsalita ang matanda, "Ito ay mula sa paanan ng 100,000 bulubundukin sa timog silangan na bahagi, sa isang lugar na tinatawag na Baling County." Kanino galing? Diniinan ni Yan Rainey. Namula ang matanda, I found it in a trash can. Damn, nakita mo sa basurahan at naglakas loob kang humingi ng 10,000, at pinalaki pa ang presyo hanggang 50,000. Naniniwala ka bang sasampalin kita? Bulalas ni Yan Rainey sabay taas ng kamay. Sige, alis na tayo. Naghulog si Lito ng 10,000 dolyar, kinuha ang pergamino at umalis. Napabuntong hininga si Yan Rainey, na may kapansin-pansing twist sa kanyang payat na baywang habang sinusundan niya si Lito. Nang mawala ang lahat ng iba pang manunood, pinagmasdan ng matandang lalaki ang papalayong anyo ni Lito, habang ang mga sulok ng kanyang bibig ay nakakurba sa isang malalim na ngiti. "Little brat, parang ang swerte mo talaga sa mga babae, pagkakaroon ng napakagandang apprentice. How come I'm not as fortunate?" Ang manipis na kamay ay walang pakialam na pinunasan ang mukha, ganap na nagbago ang hitsura nito, at maging ang boses ay nagbago. Ang pumalit dito, ay isang matanda ngunit makatarungang mukha, na may matalino at matalinong mga mata. Kung maaari mong tipunin ang 7 banal na artifact, bagay talaga iyon. Isipin mo itong geolipot bilang isang maliit na regalo mula sa akin. Sa sinabi nito, ang matanda ay tumawa ng 2 beses at lumutang. Ano ito? Sa campus, binigyan ni Lito si Muran ng isang linkstone bracelet, kung saan nagtanong si Muran. Ito ay ginawa mula sa matataas na antas na mga spirit stone, maaari nitong pansamantalang pigilan ang iyong selyadong katawan na biglang sumabog. Hintayin kong matapos ang nasa kamay ko, pagkatapos ay darating ako at hahanapin ka, sabi ni Lito. Tinitingnan ni Muran ang purple na pulse heiress sa kanyang kamay, medyo maganda. Pagkasabi nito, inilagay niya ito sa kanyang maisla na palso. Aalis ka na. Tumingin siya kay Lito, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aatubili. Tumango si Lito, "Magkikita tayong muli sa lalong madaling panahon." Napabuntong hininga si Muran, biglang pumunta sa harap, at niyakap siya, "Palam." Maraming mga batang lalaki sa gilid ang nakakita nito, lahat ay nagpapakita ng hindi kapani-pani walang naiinggit na mga ekspresyon. Kalmado si Lito, "Ingatan mo ang iyong sarili, kung may lalapit sa iyo na kakaiba, huwag mo silang pansinin." Kakaibang tao, speaking of which, may nakasalubong akong kakaibang matandang lalaki kahapon. Naalala ni Muran. Kumunat ang noo ni Lito, anong klaseng matandang lalaki? Si Muran, na may walang magawang ekspresyon, ay tumugon, gusto niya akong kunin bilang kanyang disipulo, at may binanggit din tungkol sa pagnanais ng isang magandang babaeng disipulo. Ngunit ang matanda ay tila kakaiba at sira-sira, na parang may mali sa kanyang isip, pag-iisip ni Muran. Kumunat ang noo ni Lito, naghihinala na ang sitwasyon ay maaaring hindi kasing simple ng sinasabi nito. Don't worry. With this bracelet, no average person can harm you, malaki ang tiwala niya sa sarili niyang kakayahan. Pagkatapos magpaalam kay Muran, nagbitiw si Lito sa swimming team at, kasama si Yan Rainey, ay nagsimulang maglakbay patungong Balang County. Sa pagmamaneho ng kanyang bagong binili na sports car, mabilis siyang kumilos tulad ng hangin at kidlat, na umaakit ng maraming naiinggit na tingin. Pagkababa ng highway, narating nila ang isang tiwangwang na landas. Tuwang-tuwa, sinabi ni Yan Rainey, "Guro, subukan ko ito." Sumulyap si Lito sa kanya, "Marunong ka bang magmaneho?" Ang diretsyong gawain, paanong hindi ko mamamaliin? "Master, minamaliit mo ako." Tumango si Yan Ran. Pagkatapos ay inihinto ni Lito ang sasakyan, at nakipagpalit siya ng upuan kay Yan Rainey. Kasunod nito, nagsimula siyang pumikit at nagmuni-muni. Bang! Makalipas ang ilang minuto, bumangga ang sasakyan sa puno. "Di ba sabi mo marunong ka mag-drive?" Hinawakan ni Lito ang kanyang noo, mukhang walang magawa. Inosenteng pumikit si Yan Rainey, "Akala ko kaya ko.
Mukhang hindi naman masyadong mahirap. Naisip mo. Hindi makapaniwala si Lito na siya, na kilala sa kanyang katalinuhan, ay nalinlang ng batang babaeng ito. Master, huwag kang magalit, pakyut na pakiusap ni Yan Rainey, na nakapout sa kanyang mga labi. Bumantong hininga, lumabas si Lito sa kotse, at pagkatapos suriin ito, napagtanto niya na hindi ito kayang labanan. Sa di kalayuan, may paparating na puting sedan. Mukhang may aksidente sa unahan. Tumigil tayo at tingnan natin kung may maitutulong tayo, mungkahi ng isang magandang dalaga na nakaupo sa likuran. Jaya Shen ang pangalan niya, fresh graduate mula sa isang film school at isang baguhang artista. Nakaupo sa tabi ni Jaya ang kanyang kaklase, si Kian Hee. Sa kabila ng pagiging maganda niya, halatang baka sa mga mata niya ang pagkainip. Huwag na. May gagawin pa tayong film. Kung nalaman ng direktor na na-late tayo, malaki ang problema natin, malamig na reklamo ni Kian Hee, pinagmasdan ang mga kuko ng kanyang kamay na na-manicure kamakailan. At this point, their driver, who happened to be their assistant, chimed in, tingnan mo dyan. Nakasakay sila sa isang sports car. Nakita ko na ang modelong iyon dati, ito ang pinakabago at nagkakahalaga ng milyon-milyon. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Kian Hee. Ang isang malapit na pagtingin ay nakumpirma na ito ay talagang isang sports car. Mukhang bata rin ang lalaking nakatayo sa tabi ng sports car. Nang makita ito, umikot ang kanyang isip, at agad siyang nagutos, ihinto ang sasakyan. Tumawag si Lito para sa isang tow truck, at isang sedan ang huminto sa tabi nila. Isang magandang babae ang lumabas. Hello, guwapo, may problema ka ba? Pwede mo kaming samahan, sabi ni Kian Hee. Ang kanyang katawan ay dumulas na parang ahas, patuloy na umiikot. Walang pakialam na sumagot si Lito, salamat. Tumingin si Kian Hee kay Yan Rainey, kumunot ang kanyang kilay, sino ito? Sinabi ni Lito, ang aking nakababatang kapatid na babae. Nako, ate mo pala. Pwede pa tayong mag-accommodate ng 2 tao sa kotse namin. Sabay na tayo, masiglang sabi ni Kian Hee. Tumanggo si Lito at sumakay sa kanilang sasakyan kasama si Yan Rainey. My name is Kian Hee. Anong pangalan mo, guwapo? Pagsakay niya sa kotse, sumiksik si Kian Hee sa tabi ni Lito at magiliw na nagtanong. Lito Argel. Tumugon si Lito, na nakakunot ang kanyang mga kilay. Tumingin sa kanya si Kian Hee, at sinisiyasat mula sa gilid, siguro nasaran ka ng loob na nasira ang sasakyan mo. Kung tutuusin, hindi ito mura. Walang pakialam na sumagot si Lito, ayos lang. Hindi ko ito sasakyan. Hindi mo kotse. Hindi makapaniwalang bulalas ni Kian, nakaramdam ng lubos na pagkabigo. Lumingon si Yan Rainey at sinabing may bastos ng ngiti, oo, hindi sa kapatid ko ang kotse, kundi sa amo niya. Driver lang ang kapatid ko. Nang marinig ito, umasim ang mukha ni Kian Hee, na para bang nakalunok siya ng langaw, na nagpapakita ng pagkasuklem. So, driver lang siya. Kung alam ko, hindi ko na siya pinasakay sa kotse. Bulong niya sa sarili, banayad na inilalayo kay Lito. Biglang naging malamig ang kapaligiran, at nakaramdam ng awkward ang lahat. Si Jaya Shen, na maalalahanin, ay bumasag sa katahimikan, halos tanghali na, baka nagugutom ka. May tindahan ng pansit sa unahan, medyo masarap ang pagkain. Susubukan ko. Sumulyap si Lito kay Jaya. Di nagtagal, dumating ang kotse sa isang lugar na parang nayon, na kilala sa magagandang tanawin nito, na kadalasang pinipili ng mga crew para sa paggawa ng pelikula. Sa paglipas ng panahon, ito ay naging isang lugar ng tirahan na katulad ng isang lungsod ng pelikula. Nang huminto ang sasakyan, hindi umimik si Kian Hee kay Lito at bumaba na lang ng sasakyan at umalis. Itinuro ni Jaya Shen si Lito, maglakad ng 50 metro mula rito, at makikita mo ang tindahan ng pansit. Tumanggo si Lito, salamat, ano ang pangalan mo? My name is Jaya Shen. I have to go now, may mga eksena akong kukunan. Bahagyang ngumiti si Jaya at saka naglakad palayo. Master, ngayon lang ako nakagawa ng maayos, hindi ba? Ngumisi si Yan Rainey at agad na inikat ang kanyang mga mata kay Kian, kung alam niya ang tungkol sa iyong kayamanan, Master, malamang napagsisihan niya ito hanggang sa pagsusuka ng dugo. Tumawa lang si Lito, let's go, time for noodles. Pagkatapos nilang kumain, si Yan Rainey, na hindi pa nakakakita ng shooting ng pelikula, ay sumisigaw na bisitahin ang set ng paggawa ng pelikula. Sa sandaling iyon, kinukunan ng eksena si Jaya. Nakasuot siya ng isang mapusyaw na berdeng sinaunang kasuotan, na may mahabang buhok na umaagos, na nagbibigay ng ethereal vibe. Acting opposite her ay isang matangkad at gwapong male actor.
Nasa gitna ng isang eksena sa pag-uusap ang dalawa, at sa hindi malamang dahilan, inilagay ng lalaking aktor ang kanyang kamay sa baywang ni Jaya, na nagsimulang humaplo sa kanya. Bahagyang nagbago ang mukha ni Jaya, at sinubukan niyang lumayo sa gilid. Gayunpaman, ang lalaki na aktor ay naging mas matapang, muli na namang kumuha ng kalayaan sa kanya. Lahat ng ito ay nakita ng direktor, ngunit hindi siya umimik. Sa wakas, si Jaya, na umabot na sa kanyang limitasyon, ay direktang nagsabi sa lalaking aktor, Tonton, huwag masyadong lumayo. Sumimangot ang lalaking nagngangalang Tonton Wang, hindi ako sigurado kung ano ang sinasabi mo. Kanina mo pa ako kinikibo. Please have some respect. Sabi ni Jaya na puno ng galit. Si Tonton ay nagsuot ng mapagpakumbaba na mukha. Hinawakan kita. Huwag mo akong sir-on. Tanungin mo sila, may nakakita ba? Sinulyapan ni Jaya ang mga kalapit na miyembro ng staff, ngunit wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na magsalita. Iyon ay dahil ang ama ni Tonton ay isang sikat na direktor na may maraming impluensya sa entertainment circle. Walang nang-ahas na saktan siya. Jaya, nagdadrama ka pa ba? Kung hindi, hahanap tayo ng kapalit. Galit sigaw ng direktor. Si Jaya, ang kanyang mukha na puno ng mga hinaing, ay naramdaman ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Ang papel na ito ay isang bagay na sinubukan niya ng maraming beses at pinaghirapan niyang makuha. Kikilos ako. Nabulunan siya ng hikbi. Nang masaksihan ang kanyang estado, isang matamis na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Tonton. Sa utos ng direktor, nagpatuloy ang pag-shot at gayon din ang gumagala na mga kamay ni Tonton. Thump! Sa sumunod na segundo, isang tasa ng tsaa ang tumama sa ulo ni Tonton. Array! Tinakpin ni Tonton ang kanyang ulo at sumigaw sa sakit. Sino? Who hit me? Galit na galit siyang tumingin sa paligid, umaatungal sa kanyang paligid. Sa gilid, nakahinga ng maluwag si Jaya. Ginawa ko. Pag-angkin ni Yan Rainey, tumaas ang kanyang boses para marinig. Nagdilim ang mukha ni Tonton. Nang makitang babae ito, nagpigil siya sa pagganti, at malamig na hinarap ang direktor, Director Zhang. Sa pag-unawa, inutusan ni Director Zhang ang crew, alisin ang mga hindi nauugnay na tauhan. Sa anong grounds? This is a scenic area, wala kang karapatang itaboy ako. Nag-cross arm si Yan Rainey at tumalsik na dumura. Bata, dapat mong pahalagahan ang kabaitan ng iba. Lumapit ang dalawang matipunong tripulante, handang hawakan si Yan Rainey. Thump! Thump! Sa sumunod na segundo, pareho silang itinulak ni Yan Rainey sa sahig. Sa pamamagitan lang ng dalawang supot ng alak at timba ng bigas, sa tingin mo ay makakalaban mo itong batang binibining ito. Umuwi ka na at matulog sa mga kalokohang iniisip mo. Mayabang na tukso ni Yan Rainey. Nang masaksihan ang eksenang ito, nagulat ang mga tao sa paligid. Sino ang mag-aakala na ang isang batang babae ay magkakaroon ng gayong kakilakilabot na lakas? Mapahamak, binibini, naglalaro ka ng apoy. Nagsimulang dumagsa ang mga tao, nakatingin ng masama kay Yan Rainey. Humakbang pasulong si Lito, tinitigan ang nagbabantang pulutong bago lumingon kay Yan Rainey nang walang pakialam. Sino ang nang-ahas magbuhat ng kamay sa kanya? Deklare niya. Kabanata 922. Saan nanggaling ang lalaking ito? The staff member disdainfully assessed him. Lumamig ang ekspresyon ni Lito, masyadong mayabang ang mga taong ito. Nang siya ay tatayo na at turuan sila ng leksyon, si Jaya ay nagmamadaling lumapit, mga kaibigan ko sila, huwag mo silang pahirapan. Well then, since your friends are disturbing the set, you might as well not shoot. Anyway, ang daming naghihintay na mag-film. The director said coldly. Si Jaya ay labis na nalungkot, ang kanyang mga mata ay bahagyang namumula. Nang makita ang disheartened silhouette ni Jaya, nagpout si Yan Rainey, Master, si Tonton Wang at ang direktor ay masyadong lumayo. Bakit hindi mo sila turuan ng leksyon? Binigyan sila ni Lito ng isang malamig na sulyap, umiling at sinabing, hindi uubra ang pagtuturo sa kanila ng isang aralin sa ganoong paraan, gagawin kong pagsisihan nila ito mula sa kaibuturan ng kanilang puso. Sa loob ng hotel. Bakit ang walang isip mo? Para sa isang driver, naglakas loob ka pang saktan ng direktor. Galit na sigaw ni Kian kay Jaya. Jaya lowered her head, pero hindi ko pwedeng hayaan na lang na masaktan ang mga kaibigan ko para sa isang role. What friends? It's barely an acquaintance. Malamig na bamantong hininga si Kian. Medyo nagalit si Jaya, paano mo nasabi yan? Pinanindigan nila ako sa kabila ng panganib. Siyempre, magkaibigan sila. Wala ka talagang kwenta. Isang lousy driver, nakikipagkaibigan sa mga ganyan, hindi ka mauuna sa buhay. Ang mismong pag-iisip ni Lito ay naiinis kay Kian. Ding!
Biglang nagring ang telepono ni Kian. I'm not discussing this with you anymore, I have other things to do. Kian made an excuse, returning to her room. Pagkasara pa lang niya ng pinto, dali-dali niyang kinuha ang telepono. Hello, young Master Wang. Kian, ano ang sinabi mo sa akin? Di ba sabi mo ay maganda ang ugali ni Jaya? Nakita kong medyo nagninangas ang init ng ulo niya. Nakagawa lang ako ng ilang casual na galaw, at sumigaw siya. Ang naiinip na boses ni Tonton Wang ay nagmula sa telepono. Nagbago ang mukha ni Kian, tumawa siya, Young Master Wang, baka wala siya sa magandang mood ngayon. Biglang sinabi ni Tonton na may matagal na panghihinayang, pero alam mo, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ako ng ganoong kawili-wiling karakter. Hindi masamang magbago minsan. Mag-isip ng paraan, gusto ko siyang makasama ngayong gabi. Ito. Maaaring medyo mahirap. Binuhat ni Kian ang kanyang mga salita. Mahinahong sinabi ni Tonton, kung ano ang gusto mo, itanong mo lang. Tuwang-tuwa si Kian sa loob, yung historical drama na kukunan ng tatay mo, wala akong masyadong hinihiling, gusto ko lang yung role ng pangalawang babaeng lead. No problem, I'll talk to my dad about it pagbalik namin. It will definitely be fine. Tinapik ni Tonton ang kanyang dibdib at sinabi. Si Kian ay hindi kapani-paniwalang nasasabik, alam niya, para sa isang maliit na artistang tulad niya na walang background, upang gumanap bilang pangalawang babaeng lead sa isang malaking palabas ng direktor ay isang pambihirang pagkakataon. Young Master Wang, ano ang dapat kong gawin? Makikinig ako sa iyo. Masayang sabi ni Kian. Sinabi ni Tonton Wang, isama mo lang siya sa hapunan, natural na gagawa ako ng paraan para malasing siya, at wala kang dapat alalahanin. Tumango si Kian, naiintindihan ko. Hinayaan ni Lito si Yan Rainy na pag-aralan ng bagong teknik habang lumalabas siya para mamasyal. Sa malinis at magandang bundok na ito, pumasok si Lito, nalalanghap ang mayamang espiritual na aura sa hangin. Biglang umalangaw-ngaw ang isang matinis na sigaw ng isang babae. Nang marinig ito, lumapit si Lito at natagpuan ang isang payat na babae na nakasuot ng jogging suit na nanginginig sa takot. Opposite her, shockingly, stood a brown bear. Baka nakatakas ito sa malapit na circle. Mungkahi ng isa sa dalawang bodyguard na kasama ng babae. Wala akong pakialam kung saan nanggaling, itaboy mo na lang. Naiinip na tugon ng babae. Kitang-kita ang takot sa kanilang mga mata, nag-alinlangan ang mga bodyguard, dahilan para ipahayag sa babae ang kanyang sama ng loob, bakit ka nakatayo dyan na walang ginagawa? Ano ang ibabayad ko sa iyo? Walang ibang pagpipilian ang mga bodyguard kundi ang harapin ang oso. Ang brown na oso, sa una ay naiintriga, ngayon ay nagalit, ay sumugod sa mga bodyguard. Dahil sa takot sa kanilang talino, bumubuntot sila at tumakas. Hoy, kayong lahat! Sinubukan ng babae na sundan ngunit pinilipit ang bukong-bukong at bumagsak sa lupa. Habang ang oso ay malapit ng sumunggab sa kanya, siya ay napasigaw sa takot. Her face turned as pale as a sheet. Sa susunod na segundo, isang figure ang lumitaw sa kanyang harapan, na humaharang sa nag-charge na oso. Si Lito iyon. Lumayo. Pinandilatan ni Lito ang kulay abo na oso, na nagliliwanag ng nakakatakot na aura. Nagsalubong ang kilay ng babae. Nabaliw na ba ang lalaking ito? Akala niya kaya niyang takutin ang oso sa pamamagitan ng mga insulto. Nang siya ay nag-aalinlangan, ang oso ay nanginginig at tumakbo. Napaawang ang cherry lips ng babae sa gulat, ng lalaki ang mga mata sa gulat. Lumingon si Lito, hindi man lang siya tinitigan habang lumalampas ito sa kanya. Hoy, tumigil ka! Sigaw nung babae. Tumigil si Lito, at tumalikod, ano iyon? Medyo masungit ang ekspresyon ng babae, hindi mo ba nakita na nabaluktot ko ang bukong-bukong ko? Buhatin mo ako pababa ng bundok. Mabilis na tiningnan ni Lito ang kanyang bukong-bukong. Hindi ito seryosong baluktot, at kaya niyang maglakad ng walang malalaking issue. Hindi na bali ang paa mo, bakit kita babuhitin? Nagkibit balikat si Lito. Babayaran kita. Ihatid mo ako pababa ng bundok, at bibigyan kita ng 10,000. Masiglang sabi ng babae, halatang naniniwala na ang halagang ito ay magpapabigay kay Lito. Hindi ko kailangan ng pera. Itinaas ni Lito ang kanyang paa, nagbabalak na umalis. Sa wakas, napagtanto ng babae na ang lalaking nauna sa kanya ay hindi tinatabla ng lahat ng panghihikayat. Kuya, nakikiusap ako, tulungan mo ako. Kung bumalik ang oso na iyon, tiyak na mapapahamak ako, malungkot na pakiusap niya. Well, okay. Nakita ni Lito na makatwiran ang kanyang argumento. Pagdating sa paanan ng bundok, nakita nila ang dalawang bodyguard kasama ang mga pulis, na paakyat na para sa rescue mission.
Miss, sobrang gaan ng loob namin na ligtas ka na. Huminga ng malalim ang bodyguard nang makita ang babae. Don't call me miss, you both are fired. Get lost. Galit na sagot ng babae. Kasunod nito, bumaling siya kay Lito, maging bodyguard ko, para sa taon ng sweldo na 1,000,000. Ang tugon ni Lito ay isang roll of his eyes. Kaagad pagkatapos, binitawan niya ang kanyang hawak na nagsasabi, kailangan kong tanggihan. Bam! Ang babae, off balance, nahulog sa lupa. The bodyguard moved forward to support her. Miss, are you alright? Ang bastos ng brat na yan sayo. Dapat ba natin siyang turuan ng leksyon? Ang babae ay nagbigay ng humph, nakatingin sa umaatres na figure ni Lito, ang kanyang mga mata ay kumikislap na may bakas ng pagkahumaling. Hindi niya ba ako nakikilala? Meron pa bang hindi kumikilala sa akin sa Locks Nation? Mukhang hindi pa siya mayaman tumanggi sa perang inaalok. This is the first time I've met such a unique person. Kinagat niya ang kanyang mapupulang labi, isang spark ng interes ang bumungad sa kanyang mukha. Maaari ba akong magtanong, ikaw ba si Miss Felicia Gao? Medyo excited na tanong ng isang pulis. Tumango ang babae. The officers there became excited, ang unang aktres mula sa Locks Country na naging world-class laureate, isang national treasure, nakita talaga namin siya ng personal. Pwede ba kaming magpakuha ng litrato kasama ka? Maingat na tanong ng isang opisyal. Hindi tumanggi si Felicia, ngunit ang kanyang ekspresyon ay walang malasakit, na ang mukha ni Lito ay laging lumalabas sa kanyang isipan. Nang oras na para sa hapunan, abala si Jaya sa pag-iimpake ng kanyang mga gamit, nagpaplanong umalis. Hinawakan ni Kian ang kamay niya, ahem, Jaya, tumigil ka na sa pag-iimpake. Inimbitahan tayo ng ilang kaibigan mula sa crew na maghapunan. Nawala ng gana si Jaya, ayoko pumunta ka na lang. Sumimangot si Kian, sumama ka sa akin, utang mo sa akin ang pagtrato sa iyo na parang kapatid sa lahat ng oras na ito. Nang walang paraan para tumanggi, tumango si Jaya, sige. Pagdating sa entrance ng restaurant, nakaramdam si Kian ng sandali ng guilt. Ngunit sa pag-iisip tungkol sa pagkakataong mauna sa pamamagitan ng paglalaro sa pangalawang nangungunang papel, hindi na siya nagdalawang isip at hinayla si Jaya sa pribadong silid na itinalaga ni Tonton Wang. Pagdating sa loob, nakita si Tonton doon din, medyo hindi nasisiyahan si Jaya. Sorry, may gagawin pa ako, kailangan ko munang umalis. She turned to go, but was stopped by a few crew members, huwag kang maging impolite, kainan lang yan. Oo Jaya, kainan lang. Ang daming tao dito, and besides, nandito rin ako, ano ba ang dapat katakutin? Pangungumbinsi ni Kian. Nag-iisip sa ganoong paraan, at tubiling umupo si Jaya. Gusto mo bang uminom? May nagtanong kay Jaya. Talagang tumanggi siya, dahil kailangan niya maging maingat sa paligid ni Tonton. Tumawa si Tonton, walang problema kung ayaw mo ng alak, paano na lang kung uminom ng juice? Waiter, magdala ka ng isang bote ng juice. Maya-maya, pumasok ang waiter na may hawak na isang bote ng orange juice. Itinuro ni Tonton si Jaya, ibuhos mo ang isang baso para sa babaeng iyon. Binuksan ng waiter ang cup at nagsali ng baso para kay Jaya. Dahil medyo nauuhaw, at kung isa sa alang-alang na ang bote ng juice ay nabuksan sa kanyang harapan, naisip ni Jaya na hindi dapat magkaroon ng gulo. Nang maalala niya ito, ibinaba niya ang baso. Habang pinapanood siyang umiinom ng juice, isang matagumpay na kislap ang kumislap sa kaibuturan ng mga mata ni Tonton. Ang lahat ng ito ay napunta ayon sa kanyang kalkulasyon. Kasunod nito, komandat siya kay Kian. Naiintindihan ang kanyang pahiwatig, tumayo si Kian, sinabing, kailangan kong gumamit ng banyo. Sa sandaling umalis siya, pamwesto si Tonton, niyakap si Jaya, baby, hayaan mo akong hawakan ka. Tonton. Galit na pumalag si Jaya, sinusubukang itulak siya palayo, para lamang matuklasan na wala siyang lakas sa kanyang katawan. Anong nangyayari dito? Nang mukhang gulat na gulat siya, ngumisi si Tonton, sa tingin mo ba ay hindi maaring pakialaman ang isang kahon ng juice na bumuka sa harap mo? Gaano ka baba? Sa kanyang galit, kinuha ni Jaya ang isang mangkok at binasag ito sa pagitan ng mga binti ni Tonton. Napasigaw si Tonton sa sakit. Sinamantala niya ang pagkakataong makalaya at tumakbo palabas ng silid. Catch her. I won't let her off the hook. Hinawakan ni Tonton ang kanyang pandiya at nagngangalit. Tulungan mo ako. Nakadapa si Jaya, tumakbo palabas ng restaurant, aksidenteng nabangga ang isang lalaki. Kababalik lang ni Lito mula sa bundok, hindi inaasahan na makakabangga niya si Jaya. At ang kanyang hitsura ay kakaibang nababalisa. Tulungan mo ako. Nagmamakaawa si Jaya.
Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga lalaki ang sumugod, pinalibutan si Lito. Bata, better mind your own business. Nagbanta ang grupo. Sumulyap si Lito sa mga lalaking iyon, nakilala ang ilan mula sa cast, at agad na naunawaan ang sitwasyon. Inilagay niya si Jaya sa likod niya at malamig na sinabi, kayo na bonten ng basura. Are you freaking asking for a death wish, ha? Naghanda ang grupo para gumawa ng hakbang. Nanunuya si Lito at sa maikling panahon, lahat ng walang kabuluhang ito ay nakahandusay sa sahig. Hawak niya si Jaya, papaalis na, nang humabol si Tonton kasama ang kanyang mga tauhan. Hoy bata, bitawan mo siya, kung hindi. Bago pa matapos magsalita si Tonton, walang pakialam na sinabi ni Lito, o kung hindi, ano? Sa tingin mo ba matatalo mo ako? Nabulunan si Tonton sa kanyang mga salita, at sinabi sa masamang paraan, maaaring hindi ako ang kapareha mo, ngunit sa aking mga koneksyon, maaari kong sirain ang karera ni Jaya sa industriya ng entertainment. Nagtaas ng kilay si Lito. Si Tonton, siguradong malaki ang bibig. Sa sandaling ito, isang mapanuksong tawa ang dumating. Natigilan si Tonton saglit. Kasunod ng boses, nakita niya si Felicia Gao, naglalakad na may matikas at hindi pangkaraniwang hakbang. Kabanata 923. Felicia, wala kang pakialam sa bagay na ito. Huwag mong itusok ang iyong ilong dito. Sabi ni Tonton, ang kanyang mukha ay mabagsik. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Felicia, ito ang kaibigan ko. Mangyaring bigyan ako ng pabor. Nagdilim ang ekspresyon ni Tonton. Napakalapit na niya sa pagkamit ng kanyang layunin, ngunit hindi niya inaasahan ang ganitong problema. Si Felicia ay may mahalagang katayuan sa industriya ng entertainment. Ang mas mahalaga, medyo nakakatakot daw ang background niya. Kahit para kay Tonton, hindi siya isang taong madaling masaktan. Hehe. Tiyak na tutuperin ko ang iyong kahilingan, malamig na tumikim si Tonton, tinitigan si Lito, gusto ko ring bigyan ng babala ang ilang tao. Tatandaan ko ito, mas mabuting huwag mahulog sa aking mga kamay. With that, tumalikod na siya at umalis. Salamat. Sumulyap si Lito kay Felicia, hawak si Jaya at tumalikod siya para umalis. Ang kulit. Si Felicia ay nagmamadaling humabol, ginawan kita ng malaking pabor, at ang sinasabi mo lang ay salamat. Ano ang gusto mo kung gayon? Sinulyapan siya ni Lito. Saglit na nag-isip si Felicia, well, treat me to a meal. Okay, ikaw ang magdedesisyon ng oras at lugar. Tumango si Lito. Inilabas ni Felicia ang kanyang telepono, kung gayon, ibigay mo sa akin ang numero ng iyong telepono. Sa tuwing gusto kong kumain, hahanapin kita. Hindi nagdalawang isip si Lito at umalis pagkatapos ibigay ang kanyang mobile number. Pinagmamasdan si Lito na lumalayo ng buong pagmamalaki, galit na ipinadyak ni Felicia ang kanyang paa, napakapal niya. Kahit sinong lalaki ay tumetalon sa tuwa. Dahil hindi niya alam kung saan nakatira si Jaya, dinala siya ni Lito sa hotel kung saan siya nakatira at hiniling kay Yan Rainey na alagaan siya. Kinabukasan ng magising si Jaya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa ibang set ng mga damit at nasa silid ng isang estranghero. Malabo niyang naalala na si Lito ang huling taong nakakita sa kanya. Pumasok si Lito para tingnan siya, gising ka na pala. Sampal. Sinampal siya ni Jaya, bastos ka, hindi ako makapaniwalang nagkamali ako sa iyo. Hindi ko akalain na magiging halimaw ka. Hinawakan ni Lito ang kanyang mukha. Buti na lang hindi ganoon kalakas ang sampal niya, hindi masyadong masakit. Nang makita siyang nananatiling tahimik, umungal si Jaya sa galit, wala kang masasabi, di ba? Tumatawag ako ng pulis ngayon. Makukuha mo ang nararapat sa iyo. Nagkakamali ka, mahinahong sagot ni Lito. Huwag kang magsinungaling sa akin, umiiyak niyang sabi, paano napalitan ang damit ko? Bastos ka, hindi kita patatawarin. Nabulunan si Jaya sa kanyang mga luha. Habang umiiyak siya, pumasok si Yan Rainey at sinabing, nagkamali ka. Iniligtas ka niya. Pinalitan kita ng damit. Totoo ba yon? Natigilan si Jaya, nakatingin kay Lito na may apologetic na mukha, I'm sorry. Paano kung sasampalin mo ako? Hindi nakaimik si Lito. Humagalpak ng tawa si Yan Rainey, it's all a misunderstanding. Tsaka, pagharap sa ganoong kagandahang tulad mo, hindi siya maglalakas loob na gawin iyon. Paano kayo naghapunan ni Tonton kagabi? Tanong ni Lito. Naalala ni Jaya, inimbitahan ako ni Kian. Pagkatapos ay pumunta siya sa banyo, at nagsimulang kumilos si Tonton. Kaagad pagkatapos, umiling siya, I should leave now, but it's too far from the city. I'm not sure if I could find a car. Sabi ni Yan Rainey, aalis na rin kami.
Bakit hindi tayo magsabay? Nang marinig iyon, kaagad na pumayag si Jaya. Smack! Sa tea house, sinampal ni Tonton si Kian sa mukha, si Jaya na iyon ay muntik nang masira ang linya ng pamilya ko. Tinakpe ni Kian ang kanyang mukha, at sinabing may hinanakit, pasensya na, Master Wang, hindi ko inaasahan na biglang susulpot ang maldita na driver na iyon. Malamig na utos ni Tonton, umalis. Maaari kang sumuko sa pagiging pangalawang nangungunang babae. Master Wang, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Desperado si Kian, ayaw niyang palampasin ang pagkakataong ito. Saglit na nag-isip si Tonton, okay, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, ngunit kailangan mong samahan ako at ang ilan sa mabubuting kapatid ko. Natigilan si Kian bago nagngangalit ang kanyang mga ngipin, agree. Tumawa ng malakas si Tonton, agad na tinawag ang kanyang barkada. Kinabukasan, sa wakas ay naayos na ang sasakyan ni Lito. Nang sila ay papasok na sa kotse, dumaan si Tonton sakay ng isang sports car, kasama si Kian sa kotse. Nang makita ang sports car ni Lito, lumungkot ang mukha ni Tonton, paano nagkaroon ng magandang kotse ang batang ito. Kahit na pareho silang sports car, 3 beses ang presyo ng kotse ni Lito sa kanya, na talagang ikinainggit niya. Sinabi ni Kian sa isang sarkastikong tono, hindi ito ang kanyang kotse, siya ay isang mahirap na driver, saan siya nakakuha ng pera upang makabili ng ganoong karangyang kotse, ang pagkuha ng sapat na pagkain ay mabuti na. Si Jaya, na may mabagsik na mukha, ay nagsabi, Kian, maaari ka bang maging magalang? At, saan ka nagpunta kagabi? Hinawakan ni Kian ang kamay ni Jaya, pumunta ako sa restroom, pagbalik ko wala na kayong lahat, akala ko nauna na kayong umalis. Sa pag-iisip tungkol dito, tila makatwiran, naisip ni Jaya Shen na marahil ay labis niya itong iniisip. Bumaba si Tonton sa kotse, na may awa sa mukha, napakarami kong nainom kahapon, sana hindi ako sisihin ni Miss Shen. Isang malamig na tingin ang ibinigay ni Jaya kay Tonton. Hinaila siya ni Kian sa isang tabi, Jaya, dapat kang makipagkasundo sa kanya, kung nasaktan mo siya, hindi ka makakatayo sa industriya ng entertainment. Walang pagpipilian si Jaya kundi ang tumango. Napuno ng kagalakan ang puso ni Tonton, tila may pag-asa pa sa paghabol sa kanya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lito, anak, ito ay isang walang away, walang kakilala, na sitwasyon sa pagitan natin, paano ito, kapag nakarating na tayo sa lungsod, ililibre ka ni kuya ng pagkain. Habang sinasabi niya ito, namuo ang panunuya sa kanyang puso, manood ka na lang habang tinuturuan kita ng isang mahalagang aral. Kinindata ni Jaya si Lito, senyales na tanggihan niya ang imbitasyon. Gamit ang isang kawit sa gilid ng kanyang bibig, sumagot si Lito, sige. Pagkasakay sa kotse, medyo nagalit si Jaya, bakit ka pumayag na samahan siya? Sa tingin ko ay hindi malinis ang kanyang intensyon. Mas mabuting wala na siyang ibang ideya, hinisya ni Lito. Pinayuhan ng nag-aalalang si Jaya, nakikipag-ugnay si Tonton sa lahat ng uri ng hindi kanais-nais na mga tao, dapat mong panatilihin ang iyong distansya. Nagkamali ka. Mas mabuting iwasan niya ako, mahinahong tugon ni Lito. Napabuntong hininga si Jaya sa kanyang puso, pakiramdam na walang magawa, maaaring likas kang mabuting tao, ngunit kulang ka sa tuso, hindi mo alam kung gaano kalupit ang power game. Hindi nagtagal, nakarating sila sa lungsod, at lahat ay tumira. Sa isang mataas na kafe. Sa lungsod. Si Felicia Gao ay nakasuot ng ivory bodycon dress, eleganteng high heels, at sunglasses para matakpan ang kanyang mukha. Pagpasok pa lang niya sa coffee shop ay agad siyang naging sentro ng atensyon. Umupo siya sa isang upuan sa isang mesa kung saan nakaupo sa tapat niya ang isang lalaking nasa edad 50 anyos. Siya ay tumingin ng medyo kahanga-hanga. Ang lalaking iyon ay ama ni Felicia at ang presidente ng Film Association of Lux, Zoren Gao. Tay, talagang tumanggi akong sumali sa matchmaking. Sa umpisa pa lang, malamig na tinanggihan ni Felicia ang panukala. Huminga si Zoren, 27 ka na ngayong taon. Medyo mature na ang mga anak ng ibang tao sa edad mo. Natahimik na sagot ni Felicia, kung ayaw ko sa lalaking ito, hindi ako papayag. Patuloy ni Zoren, ang taong ipinapakilala ko sa iyo sa pagkakataong ito ay isang bumalik na estudyante sa ibang bansa. Ang kanyang pamilya ay nagpapatakbo ng isang negosyong real estate at siya ay medyo gwapo. Siguradong magugustuhan mo siya. Umiling si Felicia, may gusto na ako sa puso ko. Ano? Nagulat si Zoren sa pag-spray ng isang subo ng kape, halos lumuwa ang kanyang mga mata sa kanyang ulo. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang tila walang emosyon na anak, ay umamin na may nararamdaman para sa isang tao. Mabilis na pinunasan ni Zoren ang kanyang bibig, pagkatapos ay excited na nagtanong, kaninong anak siya.
Ano ang ginagawa ng kanyang pamilya? Ano ang hitsura niya? Dad, bakit ang dami mong tanong? Hindi ba mas madali kung dadalhin ko na lang siya para makita mo? Walang magawang tumugon si Felicia. Sa pag-iisip tungkol sa espesyal na lalaki na iyon, hindi niya maiwasang iyangat ang kanyang mga labi. Iminungkahi ni Zoren, nagkataon na may charity wine reception ngayong gabi. Maaari mo siyang dalhin at ibibigay ko sa iyo ang aking buong suporta. Kinuha ni Felicia ang kanyang telepono at dinial ang numero ni Lito. Sa telepono, hindi masyadong inisip ito ni Lito, sa pag-aakalang isa lamang itong casual na imbitasyon sa hapunan. Nang gabing iyon, hinanap ni Kian si Jaya, na balitaan kung may charity wine reception ngayong gabi, na dinaluhan ng maraming direktor at producer. Bakit hindi natin ito subukan? Nag-alinlangan si Jaya, pinapayagan ba tayong dumalo sa isang sosyal na kaganapan ng ganoong kalibre? Masigasig na sumagot si Kian, nangako si Tonton na papasukin tayo. Ito. Si Jaya ay hindi masyadong mahilig kay Tonton, kaya nag-alinlangan siya. Hinimok ni Kian, halika, bihira ang mga pagkakataong tulad nito. Tumigil sa pag-aalangan at magbihis ka agad. Hindi nagtagal ay naghanda na ang dalawa at nagtungo sa lobby ng hotel. Dumating na si Tonton, naghihintay sa kanyang sports car. Sa sandaling makita niya si Jaya, isang nakakalokong ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. Gayunpaman, agad na lumubog ang kanyang kutis nang mapansin ang kagandahang nakasunod sa kanilang likuran. Tumingin si Kian kay Lito nang may panghahamak, kahit na gusto mong sipsipin si Young Master Wang, manamit man lang ng naaangkop. Jeans at sneakers, hindi ka ba natatakot na kutsain? Sarcastic na sinabi ni Tonton, okay lang. Masasabi ko sa iba na siya ang driver ko. Walang pakialam na sumagot si Lito, hindi ko sinasadyang sumama sa iyo. Ngumisi si Kian, napakamatigas ng ulo. Hindi sumagot si Lito. Sumakay lang siya sa sports car at nagmaneho patungo sa hotel. Isang mapang-uyam na tingin ang bumungad sa mukha ni Kian, nagmamaneho ng kotse ng amo at umaarte ng buong tapang at malakas. Pagdating sa hotel, hinawakan ni Felicia ang braso ni Lito, bakit ka late? My dad won't stop talking about you. Isang natatarantang Lito ang nagtanong, ang tatay mo. Ubo-ubo, hindi ba sinabi ko sa iyo sa telepono? Gusto ng tatay ko na makilala ang kanyang magiging manugang, sabi ni Felicia. Huminto si Lito sa kanyang mga hakbang, Miss Gao, naalala ko na pangatlong pagkikita pa lang natin ito. Kailan ba kita naging girlfriend? Tumaas ang isang kilay ni Felicia, ang damdamin ay maaaring linangin ng dahan-dahan. Kilalanin muna natin ang mga magulang. Tumatanggi ako. Tumalikod si Lito para umalis. Huwag mong kalimutan, tinulungan na kita noon. Hindi ka maaaring maging walang utang na loob, sigaw ni Felicia. Walang pakialam na sumagot si Lito, hindi iyon nangangahulugan na dapat kong ibenta ang aking dignidad. Nang makitang malapit na ang oras, nagmamadaling sinabi ni Felicia, isipin mo lang itong pabor. Magpanggap. Kung hindi, pipilitin ako ng tatay ko na makipag-blind date. Kaya iyon ang dahilan. Sige, atubili na pagsang-ayon ni Lito. Mayroon akong kaunting negosyong dapat asikasuhin. Halika hanapin mo ako mamaya, sinalubong siya ni Felicia ng isang mapang-akit na tingin at naglakad kasama siya sa banquet hall. Hinawakan ni Lito ang kanyang ilong, mga babae, nakakagulo. Salamat sa katayuan ni Felicia, madali siyang nakapasok, pagkatapos ay nakahanap ng lugar upang ipikit ang kanyang mga mata at alagaan ang kanyang kalusugan. I'm sorry. Biglang nagmula ang boses ni Jaya sa karamihan. Iminulat ni Lito ang kanyang mga mata, tamad na tumingin sa harapan, at nakita si Jaya na may tatak ng kamay sa kanyang mukha, sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang mabangis na babae. Maganda ang figure ng babae. Sa kasamaang palad, ang kanyang mukha ay halatang plastic surgery, at ang kanyang makapal na makeup ay nagpamukha sa kanya na malagim. Nakakatulong ba ang pagsasabi ng sorry? Tumapo ng inumin mo sa palda ko, alam mo ba kung magkano ang halaga ng palda ko? Galit na sigaw ng babae. Pagkasabi noon, isa pang sampal ang malapit ng damapo. Sa isang tabi, pinapanood ni Tonton ang eksenang ito ngunit hindi ito pinigilan. Ang babae ay tinawag na Marie Flor Zhao, na isang may bahay ng isang executive mula sa isang entertainment company. Hindi siya isang taong basta-basta makasakit. Nang malapit nang tumama ang sampal sa kanyang mukha, napapikit si Jaya sa kawalan ng pag-asa. Thump! Isang ungol ang umalangaw-ngaw mula sa malapit. Sinundan ng sigaw ng isang babae, parang baboy na kinakatay. Si Lito ay pumasok sa isang punto, sinipa si Marie Flor na natamba sa sahig. Kabanata 924. You dare to seek me. You're dead. Galit na galit si Marie Flor Zhao.
Binuksan ni Jaya ang kanyang mga mata, hindi nakaimik sa tanawing nasa harapan niya. Ipinagpatuloy ni Mariflor ang kanyang paninira, kayong mga kasuklam-suklam na mag-asawa, hindi ko kayo bibitawan. Sampal. Sinampal ni Lito ang kanyang mukha, mabaho ang bibig mo, at peke ang mukha mo. Ano? Anong sinabi mo sa akin? Si Mariflor ay nag-aapoy sa galit, lalo na kapag sinabi ng mga tao na siya ay nasa ilalim ng kutsilyo. Casual na sumagot si Lito, may nasabi ba akong hindi totoo? Ang iyong mukha ay puno ng hyaluronic acid, mukhang multo, ngunit sa tingin mo ay maganda ka. Sa kanyang sinabi, maraming artista sa paligid ang nagtakip ng bibig para tumawa. Ikaw. Papatayin kita. Galit na galit, itinapon ni Mariflor ang sarili sa kanya. Si Lito ay nagshot ng pilak na karayom, at si Mariflor ay natamba ulit sa sahig, mukhang lubos na kaawa-awa. Buti hindi ka umalis, teka lang. Lumabas si Mariflor na may mabangis na mukha. Gumalaw, tumingin si Jaya Shen kay Lito, salamat. Walang pag-aalinlangan na winagayway ni Lito ang kanyang pasasalamat, sobrang-sobra siya. Miss Shen? Okay ka lang ba? Gusto kitang tulungan kanina, pero... Lumapit si Tonton sa kanya, kunwaring ipinapaliwanag ang kanyang naunang palaisipan. Naging malamig ang mukha ni Jaya, habang walang kibo na sinabi niya, hindi mo kailangang magpaliwanag, ayaw kong marinig ito. Kaagad pagkatapos, nakipagkamay siya kay Lito. Nang makita ang eksenang ito, labis na nagseselos si Tonton. Agad na tinukso ni Kian na may kakaibang tono, hindi ba dapat hindi ka sumipot? Bakit ka tumakbo dito mag-isa? Kailangan ko ba ng pahintulot mo para pumunta kung saan ko gusto? Sagot ni Lito. Feeling slighted? Kian sneed in? Nagtataka lang ako kung paano ka nakapasok, nakalusot ka ba? Walang sinabi si Lito, na ikinahihiya ni Kian na idinagdag, mukhang tama ang hula ko. Jaya, sigurado ka bang gusto mong makasama ang palihim na taong ito? Casual na tumugon si Lito, inimbitahan ako. Ikaw, driver. Invited to do what? Drive a car. Don't make me laugh. Sunod-sunod na pagsisinungaling, hindi ka ba napapagod? Dahil hindi napigilan ni Kian ang pangungutya niya, inilibot ni Kian ang kanyang mga mata kay Jaya, lumayo ka sa ganitong uri ng tao. Si Tonton ay 100 beses na mas mahusay kaysa sa kanya. Sinabi ni Jaya, siguro nagsasabi siya ng totoo, naniniwala ako sa kanya. Hehe, kung ganon, sinong nag-invite sa'yo? Tanong ni Kian na may amusement sa kanyang mukha. Felicia Gao. Paf! Nang marinig ang sagot ni Lito, napatawa si Kian, hindi mo pinagsasabi ang world-class na aktres na iyon, di ba? Nagkibit balikat lang si Lito, hindi ako sigurado. Hindi mo nga kilala kung sino siya, halatang hindi ka pamilyar sa kanya. Paano kanya naimbitahan sa ganoong high-end na cocktail party? Halatang nagsisinungaling ka. Mas lalo pang tumitig si Kian kay Lito. Sa isang tabi, bahagyang nagbago ang mukha ni Tonton. Alam niyang kakilala ni Lito si Felicia, ngunit hindi niya inaasahan na iimbitahan siya ni Felicia sa cocktail party. Mukhang medyo malalim ang kanilang relasyon. Gayunpaman, hindi niya ito binanggit at gusto lang niyang ipagpatuloy ang pagtamasa sa kahihiyan ni Lito. Sa sandaling ito, bumalik si Mariflor na may nakakatakot na kilos. Siya ang nakabangga sa akin, dahil sa asong iyon. Itinuro ni Mariflor sina Lito at JL, at kinausap ang lalaking mukhang boss sa tabi niya. Ang lalaking ito ay si Baldo Zhang, isang nangungunang executive ng isang entertainment company. Siya ay may malakas na kapangyarihan, at maraming aktor ang sinusubukang lumapit sa kanya. Nang makita ni Mariflor si Baldo, dali-dali siyang humakbang para humingi ng paumanhin, pasensya na, Presidente Zhang. Wala pang alam ang kaibigan ko. Pakiusap huwag mo siyang pansinin. Tumingin si Baldo Zhang kay Kian ng may interes at sinabing, maaari kong hindi pansinin ito, ngunit dapat bayaran ng iyong kaibigan ang presyo. Sinaktan niya ang aking babae, babuliin ko ang isang kamay niya. Fair and square. Sobra. Tsaka siya pa ang naunang nagmura. Hindi napigilan ni Jaya na magsalita. Ngumisi si Baldo, maglakas loob na magsalita sa akin ng ganyan, gusto mo bang sirain ang iyong kinabukasan sa industriya ng entertainment? Bahagyang namula ang gilid ng mga mata ni Jaya. Sa sandaling ito, humakbang pasulong si Tonton, puno ng kumpiyansa, sinabing, Tito Zhang, naaalala mo pa ba ako? Sabay tayong naghapunan. Tumingin si Baldo kay Tonton, pinapagana ang kanyang utak, anak ka ba ni Direk Wang? Medyo mayabang na tumango si Tonton, ang dalawang ito ay aking mga kaibigan, sana ay mabigyan ng mukha ni Tio Zhang ang aking ama at huwag makipag-away sa kanya. Saglit na nagalinlangan si Baldo.
Si Direk Wang ay isang kilalang direktor, kung saan siya ay hindi magiging masinop. Darling, iiwan mo ba ako para sa isang sirang direktor? Sabi ni Marie Flor na may hinaing. Dito, natagpuan ni Baldo ang kanyang sarili na nahuli sa isang dilema. Kung hahayaan niya lang sila ng ganito, saan niya ilalagay ang kanyang dignidad sa harap ng kanyang kataypan? Sa sandaling ito, isang ideya ang pumasok sa isip ni Tonton, isang masamang panlilinlang para kalokohan si Lito. Tito Zhang, naiintindihan ko ang galit mo. May mungkahi ako. Paano kung maiinom ng kaibigan ko ang lahat ng alak sa mesa ng sabay-sabay? Kung gayon maaari nating hayaang dumausdas ang bagay na ito, paano iyon? Habang nagsasalita siya, itinuro ni Tonton ang mesa na puno ng alak sa malapit. Napatingin ang lahat, at nakita ang mesa na puno ng higit sa 100 bote ng white at red wine. Huminga ng malalim ang lahat, kung iinuman ang lahat, malamang na kailangan pang mapunta sa ospital ang tao. Anak, kung kaya mo talagang inumin ang lahat ng yan, hindi lang kita patatawarin, tatawagan pa kitang kapatid. Alam ni Baldo Zhang na imposible ito, at nagsimula siyang tumawa ng buong puso. Sinong mag-aakala, basta-basta, sinabi ni Lito, okay, para lang marinig na tinatawag mo akong sariling kapatid, ang pag-inom ng alak ay wala. Nagsimulang umiling ang lahat sa paligid nila. Sa dami ng alak na ito, mamamatay ang isa sa sobrang pag-inom, walang isip ba ang lalaking ito? Humagalpak ng tawa si Baldo, sige, uminom ka. Lito, nagbibiro ka ba? Napakaraming alak, walang makakainom nito. Sinubukan siyang pigilan ni Jaya. Casual na sumagot si Lito, wala ito. Ngumisi si Kian, pinandilatan siya ng mga mata, mayabang, ignorante. Pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, si Lito ay lumapit sa mesa, binuksan ang isang bote ng puting alak, at nagsimulang uminom. Nakumbinsi lang nito ang lahat na siya ay isang walang isip. Sino ang umiinom ng direkta mula sa bote? Kung hindi siya malasing, kakaiba. Nakatitig ang lahat, at mabilis na inubos ni Lito ang isang bote at nagsimula sa pangalawa. Holy, nakakabilib ang kanyang alcohol tolerance. May tahimik na ungol. May mga nag-aalinlangan din, one bottle is fine, but all of it. Unless he's immortal. Sa isang kisap mata, si Lito ay nakainom ng higit sa kalahati ng alak sa mesa. Kawili-wili, hindi nagbago ang kanyang kutis, at nakatayo siya ng maayos. Unti-unting tumahimik ang nagkakagulong mga tao, napapikit ang mga nag-aalinlangan, nanlaki ang mga mata sa pagkagulat. Hanggang sa naubos niya ang huling bote ng alak ay tuluyan ng natulala ang mga tao. Pinunasan ni Lito ang gilid ng kanyang bibig, tumingin kay Baldo Zhang, na halos lumuwa ang mga eyeballs, at malamig na sinabi, tawagin mo akong kapatid. Nagdilim ang mukha ni Baldo, binata, maaari kitang palayain minsan, ngunit huwag mong ipilit ang iyong kapalaran. May balak ka bang bumalik sa sinabi mo? Humakbang pasulong si Lito, sinipa siya pababa. Ang mukha ni Baldo ay namutla, hindi niya inaasahan na ang binatang ito ay napakatapang, hindi natatakot sa langit o lupa. Kian chuckled, talagang hindi niya pinahahalagahan ang kabaitang ipinakita sa kanya. Kahit na pinatawad siya ni Mr. Zhang, wala pa rin siyang humpay. Si Tonton ay orihinal na nakaramdam ng pagkadismaya nang makita niya si Lito na nananatiling matino sa kabila ng labis na pag-inom, ngunit hindi niya maiwasang umasa sa susunod na drama nang makita niya ang padalos-dalos na pagkilos ni Lito. Hindi nagtagal, sumugod ang security ng hotel, no fighting. Itinuro ni Baldo si Lito, bugbugin ang brat na ito, pagkatapos ay itapon. Nang malapit ng kumilos ang security, isang malinaw na boses ang umalangaw-ngaw, sino ang nang-ahas na hawakan siya. Sinundan ng lahat ang tunog at nakita si Felicia, nakasuot ng formal na panggabing damit, na naglalakad kasama ang kanyang ama, si Zoren Gao, ng may dignidad at poise. Maging ang mga executive ng kumpanya o ang mga aktor, lahat sila ay yumuko para magbigay galang kay Zoren. Kung tutuusin, siya ang totoong kingpin sa entertainment circle. Maging si Baldo, na karaniwang mayabang, ay inalis ang kanyang mapagmataas na ekspresyon at binati, President Gao. Tumango si Zoren Gao, pagkatapos ay itinuro si Lito, tinanong ang kanyang anak na babae, siya ba? Tumango si Felicia, lumapit kay Lito, hawak ang kanyang palso, oo, ito ang lalaking pinili ko. Ano? Ang pananalitang ito ay naging sanhi ng pagkagulat ng lahat. Lalo na si Kian, hindi siya makapaniwala na gusto talaga ng world-class na aktres si Lito. Sinuri ni Zoren si Lito, ang kanyang ekspresyon ay medyo hindi mabasa. Humakbang si Lito, iniabot ang kanyang kamay, hello, Tito. Kilala mo ba kung sino ako? Sabi ni Zoren sa malalim na boses. Tumango si Lito, oo.
Nagulat si Zoren, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong katatagan ang binatang ito. Ang kanyang mga taon ng karanasan sa paghusga sa mga tao ay nagsabi sa kanya, ang binatang ito sa kanyang harapan, ay hindi karaniwan. Dad, hindi naman siya masama di ba? Magiliw na sinabi ni Felicia, ganap na walang pakialam sa mga mata ng iba. Casual na sinabi ni Zoren, kailangan kong mag-obserba pa. Mabilis na lumapit si Kian para magreklamo, Miss Gao, fan mo ako. Sigurado akong niloko kanya. Driver lang siya, kahit ang kotseng minamaneho niya ay hindi niya sarili. Nanatiling walang pakialam ang mukha ni Felicia, ganun ba? Ano? Hindi magandang tingnan ang mukha ni Kian, sa tingin ko hindi siya karapat-dapat para sa iyo. Hindi ka dapat nag-abala tungkol dito, hindi ba? Ang magandang mukha ni Felicia ay nagdilim, ang kanyang ekspresyon ay isang haplos na hindi nasisiyahan. Driver lang siya. Oo, sinong mag-aakala na sa kabila ng kilalang background ni Felicia Gao, nagustuhan niya ang isang driver lang. Sok! Isang magandang bulaklak na nasayang sa tambak ng dumi. Nang marinig ito, lahat ay umiling sa panghihinayang. Sa sandaling marinig ni Zoren na si Lito ay isang driver lamang, ang kanyang mukha ay kapansin-pansing nagbago. Bagamat hindi niya hinabol ang kayamanan o katanyagan, ang kasal ay tungkol sa pagtutugma ng katayuan sa lipunan. Ang kanyang pinakamamahal na anak na babae sa anumang pagkakataon ay hindi dapat makisama sa isang nagmamaneho lamang. Saglit na naging awkward ang hangin sa kanilang paligid. Hindi mapakali si Lito na magpaliwanag. Kung tutuusin, nakikipaglaro lang siya sa akto kasama si Felicia. Sa sandaling iyon, nagsimula ang charity donation. Ito ay para sa pagtulong sa mga batang tumigil sa pag-aaral. Maraming tao ang nagtaas ng kanilang mga placard. Ang mga walang gaanong pera ay nag-donate ng 10,000 habang ang mayayaman ay nag-donate ng 100,000. Si Zoren, na may kaway ng kanyang kamay, ay nag-donate ng 1,000,000. Si Tonton, sa kabilang banda, ay nag-donate ng 800,000 na nakatanggap ng isang buong palakpakan mula sa lahat. Sinulyapan niya si Lito, na nakaupo sa tabi niya, na may mapang uyam na panunuya sa kanyang mga labi. Anak, medyo proud ka sa sarili mo, di ba? Natulala ka ngayon, di ba? Hindi ka kaliga sa akin. Sa oras na iyon. Sino pa ba? Tanong ng host. 10,000,000. Isang mahinang boses, na nangangako ng mabilis na katahimikan sa mataong auction hall. Ang tingin ng lahat ay sabay-sabay na iginuhit sa nagsasalita, at sa kanilang pagtataka, si Lito ang nagsalita. Ngumisi si Tonton, hindi ito isang lugar para magbiro. Nagtataka rin si Felicia, na diniinan ang kamay ni Lito, na baliw ka na ba? Tila walang pakialam si Lito, 10,000,000, iyon ang sinabi ko. Kahit ang host ay nahirapang paniwalaan. Iminuwestro niya ang staff sa tabi niya, pakiswipe your card over here. Sa ilalim ng pagbabantay ng lahat, humakbang pasulong si Lito. Bib. Ang pagbabayad ay matagumpay 10,000,000. Kabanata 925. Ding. Matagumpay na naswipe ang card. Magpasalamat tayo sa Ginoong ito para sa kanyang walang pag-iimbot na donasyon na 10,000,000 upang matulungan ang mga batang wala sa paaralan. Emosyonal na sigaw ng host. Umugong ang malakas na palakpakan mula sa mga manunood. Gayunpaman, ang mga ekspresyon sa mukha ni Kian at Tonton ay sobrang pangit. How is this possible? How can he afford 10 million? Medyo nag-hysterical si Kian. Si Tonton ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Kung ikukumpara ang kanyang 80,000 sa 10,000,000 ni Lito, ang kanyang donasyon ay napakaliit. Anak, sigurado ka bang driver lang siya? Tanong ni Zoren sa paraang nakakainis. Umiling si Felicia, ako. Hindi ko alam. Si Lito, sa kanyang nakaka-relax na hakbang, ay bumaba sa entablado, na nakakuha ng atensyon ng lahat. Lalo na ang ilan sa mga artistang dati ay mababa ang tingin sa kanya, na puno na ngayon ng paghanga ang kanilang mga mata. So isa kang right second generation? Curious na tanong ni Felicia. Walang pakialam na sumagot si Lito, hindi. Biglang sumigaw si Kian, alam ko na ngayon, itong 10,000,000 ay hindi niya pera. Ito ay donasyon ng kanyang amo. Agad na tumango si Tonton bilang pagsang-ayon, pinaninindigan, iyon ay dapat. Hindi tumanggi si Lito, na nagpaisip sa lahat na tama si Kian. Sa isang iglap, nagkalat ang mga taong nakapaligid sa kanya. Sa puntong ito, isang mapanuksong tawa ang biglang nagmula sa karamihan. With your crappy script, nobody would want to invest. Baka makalimutan mo pa. Nang marinig ang boses, tumangala si Lito upang makita ang isang lalaki na may hawak na script, na minumura siya ito ay si Baldo Zhang. Boss Zhang, ang ganda talaga ng script na ito.
Kung gagawing pelikula, siguradong maganda. Trust me. Same time na pakiusap ng lalaki. Get lost. Huwag mo na akong guluhin. Si Baldo ay nasa masamang kalagayan at sinampal ang lalaki na natamba sa sahig. Bamulong si Jaya, hindi ba't si Ping Luo iyon? Siya ay isang napakatalino na direktor, ngunit dahil tumanggi siyang baguhin ang kanyang script ayon sa mga kinakailangan ng mga namumuhunan, binoboycott nila siya. Tumango si Felicia, seryoso ang kanyang mukha, ang mga pelikulang ginawa ni Direk Luo ay talagang may espiritu. Sa kasamaang palad, mas malaki ang kapangyarihan ng kapital. Kahit ang aking ama ay walang magawa sa harap nila. Nang marinig ito, kinunot ni Lito ang kanyang mga labi, gumawa ng isang malaking hakbang pasulong, iniabot ang kanyang kamay kay Ping, at sinabing, ang script. Nagulat si Ping, ikaw ay. Tumawa ng malakas si Baldo, hindi mo maiisip na tulungan siyang gumawa ng pelikula, hindi ba? Ano sa tingin mo? Pagkatapos mag-alinlangan sandali, ibinigay pa rin ni Ping ang script kay Lito. Sinulyapan ito ni Lito at ibinalik sa kanya ang script. Mamumuhunan ako sa pelikulang ito. Sabi niya kay Ping. Ha! Si Ping ay mukhang hindi makapaniwala. Pagkatapos ng lahat, hindi niya kilala si Lito. Sa sandaling magsalita siya, napangiti si Tonton, ikaw, isang driver lang, ano ang maaari mong puhunan? Huwag ka nang magbiro, pakiusap. Sumulyap si Lito sa kanya nang walang pakialam, pagkatapos ay bumaling kay Ping, bukas ng umaga, sa lugar na ito, dalhin ang iyong script. Pipirmahan natin ang kontrata. Nauutal na sinabi ni Ping, ngunit. Ang pelikulang ito ay nangangailangan ng hindi bababa sa 100 milyong puhunan. Tumango si Lito, walang problema. Sa kanyang pahayag, nabigla ang lahat. 100 milyon, walang problema. Kahit na sa katotohanan, walang kumpanya ang madaling mamuhunan ng 100 milyon sa isang pelikula. Iniwan ni Lito ang mga salitang ito at naglakad palayo. Sinundan siya ni Felicia sa pintuan, Lito, hindi ka seryoso, di ba? Sinabi ni Lito, mukha ba akong nagbibiro? Ngunit iyon ay 100 milyon. Natakot si Felicia na masaktan ang kanyang pride, kaya nagsalita siya ng maingat. Nagkibit balikat si Lito, so ano? Gaano man karaming daan-daang milyon, hanggat gusto niya, sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang young master, ito ay mga numero lamang na madali niyang makukuha. Tingnan mo, ang ganitong uri ng pagmamataas, hindi siya ang tamang kapareha para sa iyo. Nagbuhos ng langis si Kian sa apoy. Walang pakialam na sinabi ni Felicia, naniniwala ako sa kanya. Ngumisi si Tonton, haha, huwag magmadali, nagyayabang man siya o hindi, makikita natin bukas kapag bumalik tayo, at malalaman natin ang totoo. Taos-puso siyang hindi naniniwala na makakabuo si Lito ng 100 milyon. Ang pagpunta dito bukas ay para sa layunin ng panunood ng isang biro. Sa sandaling umalis siya sa hotel, tumawag si Lito kay Charles Sheng. Nang matanggap ang tawag ni Lito, nagulat si Charles Sheng, sa wakas ay may oras na ang young master para isipin ako, hindi mapigilan ni Leslie na magsalita tungkol sa iyo sa mga araw na ito. Walang pakialam na sinabi ni Lito, mayroon akong ilang mga bagay kamakailan. Mayroon ka bang anumang koneksyon sa industriya ng pelikula at telebisyon? Nang makita ang seryosong saloobin ni Lito, seryosong sumagot si Charles, hindi ako propesyonal sa industriya ng pelikula at telebisyon, ngunit isa akong pangunahing shareholder sa pinakamalaking Ronghua Film and Television Company sa LOX. I intend to sign a movie, I will make the investment, you help me to manage it. Sabi ni Lito. Charles laughed and said, no need for you to invest. Since hilig mo sa mga pelikula, I'll take over everything. Hindi masyadong magalang, ipinahayag lamang ni Lito ang kanyang pasasalamat. Kinabukasan, nagpakita si Lito sa hotel gaya ng ipinangako. Dahil sa insidente kahapon, maraming tao mula sa industriya ng pelikula at telebisyon ang dumating upang panoorin ang palabas. Tiyak na hindi mahuhuli si Tonton, sumugod na siya, isang mapanuksong ekspresyon sa buong mukha, gusto ko talagang makita kung paano haharapin ang batang iyon. 100 milyon, he really dares to say. Inilibot ni Kian ang kanyang mga mata. Sumimangot si Jaya, huwag mong sabihin iyan, sa tingin ko hindi siya ang tipong magsisinungaling. Huwag mong hayaang lokohin kanya, ang mga mapagmataas na individual, para sa kanilang sariling pagmamataas, ay magsasabi ng kahit ano. Sa pag-iisip pabalik sa kanilang unang pagkikita, nakaramdam ng disgusto si Kian nang isipin niyang isa siyang mayaman. Lumapit din si Felicia, curious kung ano ang gagawin ni Lito. Umiling si Zoren at sinabing, Felicia, sa pangkalahatan ay matalas ka, ngunit sa pagkakataong ito, maaaring nagkamali ka. Humalaklak si Baldo kasama ang kanyang syota sa gilid, gusto kong makita kung anong klaseng panlilinlang ang ginagawa ng bata.
Noon lang, lumitaw si Lito. Ngumisi si Kian, nag-iisa kang dumating. Nagdala ka ba ng 100 milyon? Sa sandaling magsalita siya, maraming tao ang tumawa. Sa kanilang mga mata, si Lito ay hindi mukhang isang tao na kayang kumita ng 100 milyon. Hindi natarante si Lito, hindi ako nagdala ng pera. Ha 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 ha. Sa sandaling binigkas ang mga salita, ang lahat ay nagtawanan. Ang ilan ay galit na nagsabi, siya ay nagsasalita ng malaki pagkatapos ng lahat, sayang ang aming oras. Tawa ng tawa si Baldo, mapahamak, sinusubukan mo ba akong patayin sa tawa? Si Ping, na may hawak ng script, ay nagpakita ng mukha ng pagkabigo nang marinig na walang pera. Tatalikod na sana siya at aalis, may humantong sasakyan, at mabilis na lumapit ang isang medyo may edad na lalaki na naka-black suit. Nang makita ang bagong dating na ito, ang mga mukha ng lahat ay lubhang nagbago. Di ba CEO ng Ronghua Film and Television yan, CEO Chen? Bakit siya nandito? Dahil si Ronghua ang pinakamalaking kumpanya sa bilog ng pelikula at telebisyon, ang CEO Chen ay natural na isang kilalang makapangyarihang figure. CEO Chen? Bakit ka nandito? Nagmamadaling pinuntahan siya ni Baldo, tumango at yumuko kay CEO Chen. Sinulyapan siya ni CEO Chen, hindi siya pinansin, at tumango lang kay Zoren Gao, President Gao, hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Laking gulat din ni Zoren, CEO Chen, bakit ka dumating? Naalala kong nasa kabisera ka. Bahagyang ngumiti si CEO Chen, kapag nag-utos ang major shareholder, runner lang ako. Major shareholder, CEO Sheng. Nagulat si Zoren. Si Charles Sheng ay isa sa nangungunang 3 real estate mogul sa kabisera. Sino dito ang posibleng tumawag sa mga shots? Ang lahat ng iba ay nagkikimkim din ng parehong pagdududa. Natural na hindi palalampasan ni Kian ang pagkakataong ito. Lumapit siya kay CEO Chen, pinaikot-ikot ang kanyang katawan, CEO Chen, matagal ko nang gustong sumali sa Ronghua. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Tahimik na sumagot si CEO Chen, hanggat isang tao dito ang nagsasalita, maaari kang matanggap kaagad. Talaga. Si Kian ay labis na nasasabik. Ang mga tingin ng lahat ay hindi sinasadyang napunta kay Zhang Yu. Nabalitaan na ang ama ni Tonton Wang, si Director Wang, ay may ilang koneksyon kay Charles Sheng. Si Tonton ay hindi kapani-paniwalang nasasabik. Hindi niya inasahan na napakalakas ng kanyang ama na mayroon pa siyang koneksyon kay Charles Sheng. Lumakad siya pasulong na nakataas ang ulo, sinabihan si Chairman Chen, sumasang-ayon ako. Kumunat ang noo ni Chairman Chen, agree to what? Sinabi ni Tonton, para ipasok siya sa Ronghua. Hehe, sino ka sa tingin mo, para magkaroon ng autoridad na ipasok siya sa Ronghua? Ano sa tingin mo ang Ronghua? Ngumisi si Chairman Chen. Namutla si Tonton, di ba sabi mo lang? Si Chairman Chen ay hindi makapag-aksaya ng oras sa kanya. Direkta siyang naglakad papunta kay Lito, yumuko sa tamang anggulo, Mr. Argel, binabati ka ni Master Sheng. Aha! Walang pakialam na tumango si Lito. Katahimikan. Sa sandaling iyon, ang orihinal na mataong bulwagan ay naging napakatahimik na ang isa ay nakarinig ng pagbagsak ng pin. Ilang sandali bago nag-react si Kian, ano? Anong nangyayari? Maging ang makamundo na si Felicia ay nagulat at tinakpan ang kanyang bibig, totoo ba ito? Talagang ibinaba ni Charles Sheng ang kanyang tindig ng ganito. Saglit na nag-isip si Zoren, bamulong, para makatanggap ng ganoong paggalang mula kay Charles Sheng, tiyak na hindi ordinaryong tao si Lito na ito. Kinagat ni Felicia ang kanyang pulang labi, lumalaki ang interes niya kay Lito. Itinuro ni Lito si Ping Luo, siya iyon. Tumango si Director Chen, tinanggap ang kontrata mula sa kanyang sekretarya, at ibinigay ito kay Ping, ito ang kontrata. Kung wala kang problema dito, maaari mo itong pirmahan ngayon. Salamat, maraming salamat. Nanginginig sa pananabik ang boses ni Ping. Lumingon si Director Chen kay Lito, nga pala, mayroon ka bang naiisip na naaangkop na mga kandidato para sa mga lalaki at babae na lead? Tumingin si Lito kay Jaya, interesado ka ba? Ha! Ibinuko ni Jaya ang kanyang bibig sa pagkagulat. Hindi niya inaasahan ang magandang pagkakataon. Nang makabawi ay tumango siya kaagad. Sagot ni Director Chen, mahusay. Aayusin namin ang iyong pagpapakilala sa aming kumpanya. Si Jaya ay nanginginig sa pananabik, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Sa tabi nila, bumaon ang mga kuko ni Kian sa kanyang palad. Aba, bakit naging ganito? Ang mukha ni Tonton ay naging puti at berde sa pagkalito, na parang may sumampal sa kanya sa mukha. Mr. Argel, pwede ba tayong mag-lunch ngayon? Magalang na inimbitahan ni Director Chen si Lito.
Bagamat hindi niya alam kung ano ang espesyal sa binatang ito, inaalala niya ang paulit-ulit na sinabi ni Charles Sheng bago siya pumunta igalang itong si Lito. Tumango si Lito, sige. Lumapit si Felicia nang may matikas na hakbang, tinapik siya at tinanong, sino ka sa mundo? Sumulyap si Lito kay Kian, huwag kang mag-alala kung sino ako, siguradong hindi ako driver. Paf! Tinapin ni Felicia ang kanyang bibig at tumawa, tinitigan ng sarkastikong tingin si Kian, ang ilang mga tao ay dapat magsisi hanggang sa maging berde. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Lito, hoy, paano itong boyfriend ko? Diyos ko! Naghiyawan ng mga tao sa paligid. Ang world-class na aktres, isang pambansang diyosa, ito ba ay isang pag-amin sa publiko? Maraming tao ang naglabas ng kanilang mga telepono para mag-film, walang pakialam si Felicia. Hinailan ni Lito ang kanyang kamay, hindi interesado. Ang mukha ni Felicia ay nahulog sa pagkabigo, hindi ka nagbibigay ng mukha. Tumugon si Lito nang walang pag-aalinlangan, ham. Anong pagmamayabang? Huminga ang lahat, pakiramdam na si Lito ay lubos na nagmamayabang. Kung ito ay isa pang lalaki, na ipinagtapat ng ganoong ka-level na diyosa, malamang na nasa buwan na ito, ngunit wala siyang ipinakitang reaksyon. Ay, sayang naman. Pero hindi ako susuko. Malungkot na sabi ni Felicia.